Lapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, the message of the Lord is entitled, Rescued from Darkness. So, doon pa lang sa title, makikita nyo na medyo exciting. O, doon pa lang sa ating PowerPoint picture, makikita ninyo, medyo kakaiba, no? Parang nakaka-intriga at nakaka-excite. So alam po ninyo, doon sa libro na binasa ko, The Rise of the Fallen Angels or The Rise of Fallen Angels ni Mark Bubeck, meron po siya doon na ikinuwento na nangyari sa Pilipinas. Doon po sa southern part, siguro sabi southern Philippines, siguro sa bandang Mindanao, ang sabi niya, ito meron tao ng pangalan si Ahmed. Si Ahmed ay isang missionary, pastor doon sa bandang lugar ng Mindanao. Ngayon, yung mga villagers doon, yung mga nakatira doon, very critical doon sa kanyang faith. So, parang walang nangyayari. Ayaw maniwala doon sa kanyang pinipreach. So, what happened, no, mga kapatid, ay merong isang babae doon na possessed. Possessed yung babae. Ngayon, sabi ng mga villagers, ng mga kapitbahay, sige, pag napalayas mo yung demonyo dyan sa babaeng yan, maniniwala na kami sa pinapangaral mo. So, ang ginawa nitong si Ahmed, nag-prayer and fasting itong si Ahmed, and then hinintay niya yung timing ni Lord, yung sabi ni Lord na, o sige, puntahan mo na. So, dumating ilang araw, nangusap ang Holy Spirit sa kanya, o sige, puntahan mo na. He confronted the powers controlling the woman. So, nagkaharap sila ngayon, ang sabi ng babae, ganito, you are nobody to me. I can eat you alive. Baliwala ka sa akin, kaya kitang kainin ng buhay. Ang sabi ng babae. Ang sabi nung, yung demonyo doon sa loob ng babae. Pero ang sabi ng babae, nung demonyo, the only one I am afraid of is the Holy One within you. Ang kinatatakutan ko lang, yung banal na presensya na nasa iyo. Of course, referring to God. So, ang ginawa nitong si Ahmed, He commanded the demonic spirit from the woman to live. So nagkaroon ng manifestation. At yung babae siguro nagpagulong-gulong, magkaroon ng physical torment, sumigaw, pargulong-gulong, hanggang sa nakalaya yung babae doon sa gawa ng demonyo. So ano nangyari? Yung mga tao doon, manghang-mangha. Talagang yung mga tao ay napaniwala doon sa mensahe. Alam niyo, naalala ko, no, ikwento ko lang. Naikwento ko na sa inyo more than 100 times na to, no, para doon sa mga baguhan. Alam po niyo, 1 December, no, December 25, Paskong Pasko, hindi ko talaga akalain ito. Paskong Pasko ay, sabi ko, wow, Lord, Pasko ngayon, papahinga ako, Lord, mag-enjoy ako, manonood ako ng TV, ng movies, magre-relax ako, kakain ako. Yun ang nasa isip ko. Kasi nagdidibo ako eh. Pagkatapos ko magdibo, kakain ako, magre-relax talaga ako. Maya-maya tumawag yung isang miyembro natin. Si Sister Evelyn, nasa langit na po siya ngayon, inunahan na tayo. Sabi niya, Pastor, punta ka dito sa bahay kasi yung pamangking ko, parang napuposes. Lord, Paskong Pasko naman. Oo naman. Parang, hindi mo pwedeng time out muna. So, sabi ko, dahil because of my pastoral obligation, sabi ko, sige po. Medyo talaga, sige po, pupunta po ako dyan. Pero parang masama loob ko eh. Kasi Pasko nga eh. Pumunta ako doon, nakita ko yung isang babae, 14 years old, nakahiga doon sa sopa, ang laki ng tiyan. Malaki pa sa tiyan ko, parang 9 months pregnant. Tapos parang butot balat. Sabi ko, ano po nangyari dyan? Ang daming kapitbahay, na mga usi. Pastor, nakulam yata. Sabi ko doon sa mga leaders ng babae, kapain nyo nga yun dyan. Sabi, Pastor, ang tigas, parang bato. Parang bato. Sabi ko, ano bang pangalan mo? Tinanong ko. Maya-maya, tinanong ko yung pangalan, yung mata, namuti na yung mata, nawala na yung itim. Sabi ko, anong pangalan mo? Suling. Sinong Suling? Pala yung Suling, yung mangkukulam dun sa sa Pangasinan yata. Kasi ang kwento nun, lumaki yung tiyan, nagkasakit, tapos dinala ng lola dito. Pero sabi ng doktor, doon sa lugar ni Pampanga yata or wherever, hindi ko na matandaan. Sabi ng doktor,
kahit saang ospital o doktor nyo dalhin yung apo nyo, hindi nagagaling yan. Yun ang sabi ng doktor. Nagbaka sakali yung lola, dadalhin sa Jose Reyes. So, pero bago dalhin doon, sabi, pag-pray ko muna. So, nangyari, ganun nga. Sabi ko, sino ka? Sabi ko, sinong suling? Sabi ko, paano ka napunta dyan? In Jesus' name. Sabi niya, pinakain ko siya ng bato. Sabi sa akin gano'n. Sabi ko, sa pangalan ni Kristo, bakit ka nandyan? Nahingit ako sa kanya. Sabi ko, in the name of Jesus Christ, I command you, get out, go to the feet of Jesus. Parang susuka. Sabi ko, kayo ng timba. Sumukan, daming sinuka. Tapos maya-maya, sabi ko, anong pangalan mo? Yun man, yung pangalan totoo na. Mylene. Anong pangalan? Mylene, hindi na suling. Sabi ko, Mylene, yung paa mo, kaya mo ibaluktot? Binaluktot. O sige, ituwid mo. Kasi 3 buwan na raw hindi naglalakad. So, o sige nga, upo tayo. Upo. Tayo, kaya mong tumayo, in the name of Jesus Christ, I command you to stand up. Lord, palakasin niyo po yung tuhod. Tumayo. O sige, kaya mo maglakad, sa pangalan ni Kristo, I command you to walk. Lumakad mula dito hanggang doon. Naku, yung mga kapitbahay, palakpakan, daming usi. Tapos, umiiyak pa. May mga umiiyak. Sabi ko, ba't umiiyak? Ngayon lang daw sila nakarinig ng demonyo nagsasalita. Sabi ko, in the name of God, ganon. Di pagkatapos niyan, umuwi na ako. Sabi ko, salamat Lord. Then nabalitaan ko, pag alis ko daw, kumain, ang daming kinain. Kasi hindi nakakain yung kinakain niya, sinusuka niya. So, nung kumain, ang daming kinain, pagkatapos naman, ang daming dinumi. Yung na-detox, yung katawan ng bata. And then, pumunta pa rin sa ospital kasi sabihin, yung kailangan pa rin ng medical attention. Dinlalaw namin sa Jose Reyes, pero hindi totoo yung sinabi ng doktor sa pinanggalingan na hindi nagagaling yan. Dahil, alam niyo 10 years after, tinanong ko, kumusta na si Mylene? Pastor, may pamilya na po, may mga anak na nga po. Palakpakan nga natin ng Panginoon, purihin ng Diyos. So mga kapatid, itong mensahe ng Panginoon, it's about the power of God. So tingnan po natin dito yung kwento, balikan natin. So ang sabi dito sa sa verse 3, no? Look at the verse 3, the despair. Ang sabi dito, ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa mga libingan at kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. So, tingnan po ninyo yung lalaki na sumalubong kay Jesus Christ. No? So actually, kung babasahin nyo yung previous verses, ay si Jesus saka yung mga disciples, nakasagupa sila ng malakas na bagyo. And then, ang ginawa ni Jesus, sabi, He rebuked the wind at tumigil. So, kung pagkatapos nun, dumaong sila dito sa lugar na ito at sinalubong na silang demonyo. Ano yung ibig sabihin nun? Pinag-aralan ko po ito. Ayaw nung mga demonyo na si Jesus at yung mga disciples makadaong. Kaya gustong gawin ng mga demonyo, patayin si Jesus at yung mga disciples doon sa lawa. Okay? Pero because of the power of Jesus Christ, He rebuked the storm, tumigil, tapos dumaong sila. Kaya pala mabigat yung bagyo doon, kasi may sasalubong na demonyo sa kanila. Takot yung mga demonyo. So, tingnan po ninyo, no? Ang sabi dito, nagsisisigaw, nakatira saan? Sa libingan, sa kabundukan, at sinusugatan niya na matalas ang batong kanyang sarili. So, ano ba yung mga marks ng demonic possession? Itong taong ito, possess ito eh. Ano yung marks ng demonic possession? Una, naked. The man was without clothes. Pangalawa, isolated. The man lives among the tombs. Sabihin, walang sa kanya, wala siyang kasama. Super strong. The man is uncontrollable. Sabihin, kahit na daw talian ng kadena, napapatid. Meron ako na i-deliverance dating mangkukulam. Sabi niya, alam mo, pastor, pagka ako napoposes ako, tinatalian ako ng alambre. Pero napapatid ko yung alambre. No wonder kasi, ganun talaga yung mga poses, malalakas talaga. Kagaya nito. Yung kadena napapatid. Now, desperate. Sabihin, the man cries or screams all night. Sigaw ng sigaw, sigaw ng sigaw.
And then suicidal, sinusugatan yung katawan, gusto niyang magpakamatay. Pangalawa, the doors of demonization. So, ano ba yung mga pinto na ang isang tao ay nadidemonize, no? Okay, ang sabi dito sa Marcos 7, 21-23, basahin po ng lahat, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay. Mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng mga samang bagay na ito ay nanggaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. So tingnan po ninyo, alam niyo yung doors, pag sinabi nating doors, yung mga pinto ng buhay natin na ginagamit ng demonyo para pasukan ng katawan natin. Alam niyo, in the past 25 years, kapag ako nagde-deliverance, repentance muna. Yung iba kasi mga pastor, hindi iniinuuna yung repentance, kina-cast out agad, kaya nagwawala yung demonyo, nagwawala yung tao. Sabi ko, Lord, ganito ba talaga ang dapat? Kaaaral ko, kababasa, kaaaral, kapapanalangin, tinuruan ako ng Lord, ang una mong gawin, repentance. Kasi, yung mga demonyo na yan, talagang pagka pinalayas mo yan, at hindi nagre-repent, magwawala talaga yan. Pero kung halimbawa, nakapag-repent yan, wala nang pinangahawakan yan eh. Sabihin, nakapag-repent na yung tao, maluwag na yung kapit niya doon sa tao, pag pinalayas mo yan, sandali lang. Hindi yung pahirapan magdamagan. Yung ginagawa ko po, ang mga kapatid, kumbaga, new school. Yung old school kasi, wala, sige, lahat, lima kayo. Sabay-sabay kayo, sisigaw kayo, lumayas ka, danayo, jihad. Nako, pati kapitbahay, takot na takot. Yung aking ginagawang deliverance, alam po ninyo, ito ay kumbaga, malumanay. Kaya, kung sakaling magpapadeliverance kayo, huwag kayong matakot kasi malumanay. Now, repentance muna. Kasi ire-repent mo, itong mga to, tingnan ninyo, ito yung pinapasukan ng demonyo eh. Kaya kapag halimbawa, nagde-deliverance ako, iniisa-isa ko to. Alam niyo, merong nagpa-deliverance sa akin, mag-boyfriend yan sa taga Fatima na mga kabataan dito dati na umaatin. So may checklist ako, pinapasunod ko sa kasalanan. And then, hindi nila chinekan yung abortion. Pero, nung nandun na sa abortion, pinasunod ko sila sa prayer ng abortion. Pagkatapos namin ng prayer, sabi, Pastor, paano po niya nalaman? Ano paano nalaman? Na nagpa-abort kami. Sabi ko, hindi ko alam. Ang Holy Spirit ang nagdikta sa akin na nagpa-abort kayo. Ano intindihan niyo mga kapatid? So, kaya mahalaga po ito, no? And then, 1 Corinthians 6, 9-10, hindi na magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama. Huwag kayong palilin lang, sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, saking, lasenggo, mapanlait at mandarambong. So ito yung mga pinapasukan ng demon, tawag dito doorways or entry points. Naintindihan mo? Are you listening? Mga entry points ito. In my past 25 years of doing deliverance, talagang kasama dyan yung witchcraft, alam niyo kasama dyan yung homosexuality, drug addiction. Alam niyo sa lahat ng experiences ko na homosexual. Kahit hindi ko sabihin na isuka mo, susuka. Lahat ng pinag-pray ko ng mga drug addicts, kahit hindi ko sabihin kahit sabihin ko, wag ka susuka, susuka pa rin. Yung mga involved sa witchcraft, yung mga nagpakulam, nagpaalbularyo, nakulam pala. Yung mga nakulam at nagpaalbularyo, kahit hindi ko sabihin na susuka talaga. Kasi halimbawa, yung mga nagpaalbularyo, may pinakain sa inyo na mga papel na sinunog. Okay? Merong mga tawag dyan, demonic implantation. Kaya uutusan mo yan sa pangalan ni Kristo, I command you to come out. O ganon, no? Okay. Ano ba ang difference, no, mga kapatid? What's the difference between demonic obsession, depression, oppression, and possession? Okay? May iba-iba po yan, no, mga kapatid. Okay. Ang pinakauna dyan ay obsession. Ang sabi dito, yung demonic obsession, ito yung kapag lagi ka nang nababaliw sa isang bagay. Gusto mong iwasan, itigil o lumaban, pero para kang laging hinahatak pabalik na gawin ito. Ano yung mga example nito? Okay? Obsession with suicide, revenge, lust, porn, vices,
And then different addictions like mobile or video games, internet, food, TV, Netflix, movies, horror books, and movies. Ito yung mga parang kapag ka isang araw na hindi mo ginawa, parang iba yung pakaramdam mo. Malalaman mo, mga kapatid, addicted ka sa isang bagay. Yung bang sa loob ng isang araw, 2 araw, 3 araw na hindi mo ginagawa, parang hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, hindi mo maipaliwanag yung pakiramdam mo. That means you are addicted to a particular thing. Kahit sabihin natin na hindi naman masama. Pero kung hindi mo maihiwalay sa sarili mo, kagaya ng halimbawa, nung nakaraang Holy Week, sabi ko, di ba, mag 48 hour na internet fast. Hindi ko alam kung sino sumunod sa inyo. Kasi iba, hindi kayang gawin yun eh. Yung 48 hours na hindi ka mag-internet, hindi ka mag-google, hindi ka mag-YouTube, hindi ka mag-Facebook, yung iba para ikamamatay yun eh. Ibig sabihin, you are addicted to that. Ginagamit ng demonyo para sirain ang buhay mo. Nako, kapag ka ikaw, addicted ka sa pagkain at hindi ka makapag-fasting, hindi mo kayang mag-fasting, nako, ginagamit ng demonyo. Tingnan ninyo, ang daming mga obese ngayon, di ba? Ang daming may sakit sa puso, ang daming mga inaatake sa puso na ang babata, ang daming mga nagdadialysis na mga 30 years old. Samantalang dati wala namang ganun. Ang daming mga high blood na 30 years old. Bakit? Mga addicted sa pagkain. Naintindihan niyo ba? So, pangalawa, demonic depression. Ito yung lungkot na hindi mo maintindihan. Wala ka ng ganang mabuhay. Kahit may blessing, parang walang saysay. Example, feeling empty, worthless, or lost even with no obvious reason. You think of suicide sometimes. So, ito na yun. Nade-depress ka dahil obsessed ka, and then yung obsession, nagiging depression, no? Na parang wala ka ng ganang parang ayaw mo nang bumangon. Alas 11 na, alas 12 na, parang tinatamad ka pa rin, wala ka ng ganang mag-aral, magtrabaho, basta parang wala ka ng, parang mabuti pa sa'yo, mamatay. Naisip, mamatay na kaya ako. That is a demonic attack, demonic depression. Naintindihan niyo ba? Kaya kayo, ulitin ko to, pakinggan niyo to. Kapag kayo nade-depress kayo, utusan niyo yung isip niyo. Kaya niyo utusan yung isip niyo sa pangalan ni Kristo. Inuutusan ko yung isip ko, iniutusan ko yung puso ko, inuutusan ko yung emosyon ko, not to think, not to linger in this negative thoughts, depressing thoughts, or whatever lustful thoughts sa pangalan ni Kristo. Utusan niyo yan. Halimbawa, yung mga lalaki na na ang weakness nyo ay lust. Kapag ka ang weakness mo, ako natutuhan ko to eh. Kapag ka, halimbawa, nakakaisip ako ng lustful thoughts, sabi ko, sa pangalan ni Kristo, I rebuke my mind of thinking lustful thoughts. Anong ginagawa ko? Pinagpe-pray ko yung asawa ko. Pinagpe-pray ko kayo. So, kaya, nakukontra ko, halimbawa, lustful. Instead na mag-dwell ako doon sa lustful thoughts na inaatake ng demonyo sa akin, I am praying for my wife. Sabihin ko, Lord, I pray for Malu. I pray, God, that I will love her more and more and more. I pray for my son. I pray for the whole church. So, maya-maya, 1 minute, wala na yung lustful thought. Naintindihan niyo ba? Kaya yung mga lalaki, hindi yung, Lord, paano ko ba iiwasan ito? Kaya mong iwasan yan in the name of Jesus. Hindi mo kailangan na magpaalipin dyan sa mga demonyong yan. Saka hindi mo kailangan magpaalipin sa depression, sa discouragement. Kayang utusan yan. Naintindihan niyo ba? So pangatlo, demonic oppression. Parang may bigat sa paligid mo, di mo maipaliwanag, pero parang may gustong pumigil sa iyo, parang may kadiliman sa paligid mo, na may parang nakasunod sa iyo na espiritu o takot. So ito na, oppressed ka na ngayon. Kasi because of obsession, because of depression, nagkakaroon ng oppression. Oppressed ka na. Hindi ka na makakilos ng maayos. Naintindihan niyo ba? So ang sabi dito, parang may kadiliman na pumapaligid sa iyo. Okay? Example, sudden fear, confusion, nightmares, strong temptations to do bad things, unexplained sickness and disease, continuous money problems. So, na-oppress ka na. Oppressed ka ng fear. Confused ka na. Yung mga nightmares, binabangungot ka. Lagi kang binabangungot. Alam niyo yung mga laging binabangungot pagka pinag-pray ko? O yung lagi akong may nahuhuling demonyo. Totoo yan. Hindi lang yon.
Lahat ng mga may insomnia na pinag-pray ko, lahat may nahuhuli akong demonyo. Unexplained sickness, yung hindi maipaliwanag ng doktor, okay naman ang lab test mo, pero bakit parang may sakit ka? Nako, sabi, yan ang mga paborito ko ipag-pray. Sigurado may demonyo kung mahuhuli dyan. Yung mga may problema sa pera, continuous problems, nagtatights ka naman, pero bakit baong ka sa utang? There is a problem with you. Oppressed ka ng, merong demonic oppression sa iyo. Okay? Number 4, demonic possession. Ito yung level na hindi na ikaw ang may control sa katawan mo. Ibang boses, ibang kilos, ibang pag-iisip. Halatang may espiritong pumasok at namuno. So, example in the Bible, the man possessed by legion of demons. Itong pinag-aaralan nga natin. Kaya lang ito mga kapatid, only unbelievers and backsliders can be possessed. Okay? Ulitin ko. Yung mga unbelievers at mga backsliders, sila lang ang posibleng maposes. Ngayon, yung mga anak ng Diyos, tunay na anak ng Diyos, ang pwede lang mangyari sa atin ay obsession, depression, and oppression. Naintindihan natin, no? Hindi tayo pwedeng umabot doon sa possession. Okay, pakisabi mo sa katabi mo, huwag ka sanang umabot sa possession. O sige, sabihin mo. Okay, so pangatlo, the deliverance. Nang makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki, nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng katas, taas ang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. So ito na yung deliverance kasi pagdaong pa lang nila Jesus, yung demonyo sa tao, naaligalig na hindi na niya wala kung anong gagawin niya, nagsisigaw na. At then, nagpatira pa. Sabi, huwag mo akong pahirapan. Hindi pa nga nagsisimula si Jesus huwag mo akong pahirapan. So yun lang, presence ni Jesus, very powerful na. So kaya ito, nagwawala yung demonyo. Pagdaong pa lang ni Jesus, nagwawala na yung demonyo. Pangalawa, the powerful command of Jesus. Ang sabi ni Jesus, anong pangalan mo? Ito, tanong ko sa inyo. Sa palagay niyo ba, hindi alam ni Jesus yung pangalan? Alam o hindi alam? Alam. Okay. So, tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Anong sinagot na pangalan? Batalyon. Sagot niya, sapagkat marami ang demonyo pumasok sa kanya. Nagmakaawa kay Jesus sa mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. So, mga kapatid, i-analyze lang natin. Bakit tinanong ni Jesus kahit alam niya? Ang ibig sabihin niyan, Jesus asked the demon his name to exert his power and authority over him. So, ibig sabihin, mga kapatid, pakinggan ninyo, kaya tinanong ni Jesus, anong pangalan mo? Kasi gusto ni Jesus na itong lalaki ito, yung demonyo dito, mag-submit sa authority niya. Naintindihan niyo? Now, sa akin, ganun din. Kapag nagde-deliverance ako, talagang tinatanong ko, in the name of Jesus, who are you? In the name of Jesus, ilang kayo dyan? In the name of Jesus, paano ka nakapasok dyan? Naintindihan niyo ba? Meron nga dinala sa akin dito, ito totoong pangyayari ito pumunta dito. Like, ano bang problema? Pasto laging may sakit. So, pinaupo ko na yung babae. Like, sa pangalan ni Kristo, pinasund ko muna sa panalangin ng pagsisisi. Like, in the name of Jesus, if there are demonic spirits in this person, I command you to rise up to identify yourself. Nagsalita yung demonyo. Sabi ko, nagsabi ng pangalan, ilan sila? Hindi ko na matandaan, mga 5 yata. Sabi ko, paano kayo nakapasok dyan? Sabi, mahina ang faith niya. Sabi sa akin gano'n. Ano pa? Hindi siya nagbabasa ng Bible. Ano pa? Hindi umaattend ng church. Ano pa? Hindi nagbibigay. Anong hindi nagbibigay? Medyo nangiti ako. Paliwanag mo yan. Anong hindi nagbibigay? Totoo to Hindi siya nagbibigay sa church. Tingnan ninyo, yung mga entry point, kasama doon yung hindi pagbibigay. So mga kapatid, and then sabi ko, sa pangalan ni Kristo, I command you to get out, go to the feet of Jesus. Ito nakakatawa. Natawa ako dito. Di nakaupo. Nung sinabi ko, go to the feet of Jesus, yung katawan nag-slide papunta ron. Sabi ko, demonyo ka, wag mo isama yung katawan. Balik! Bumalik, gano'n, nakagano'n. Ay ko sa pangalan ni Kristo, I command you
ikaw lang ang pumunta sa paanan ni Jesus, wag yung katawan. O di, opo, opo. O di, maya-maya, natapos na. Sabi ko, sister, a-attend kayo ng church. Magbabasa ka ng Bible. Magpe-pray ka. Tingnan mo, kaya ka nakargahan. Kasi ang hina daw ng faith mo, sabi ng demonyo. So, Jesus asked the demon his name to exert his power and authority over him. Pangalawa, yung legion. Ibig sabihin ng legion, it is a Latin term denoting a group of about 6,000 Roman soldiers. So, ibig sabihin, 6,000 Roman soldiers, yung dami ng demonyo, kaya batalyon yun, 6,000 demonyo nando sa tao. Kaya napapatid yung kadena. Isipin nyo ha, napapatid yung kadena. Eh, paano ba naman? 6,000 demonyo nasa loob. And abyss, ano yung abyss? Abyss yung kalaliman. Ito yung kung saan doon ikinukulong yung mga demonyo. Okay. Now, basahin natin verses 32 to 33. Samantala, may malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon at pinaintulutan naman sila ni Jesus. Lumabas sa tao mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. So tingnan ninyo ha, mga kapatid. So ang sabi nung mga demonyo, wag mo muna kaming pahirapan. Wag mo muna kaming dalhin sa sa abyss o sa kalaliman. Siguro inisip wag niyo muna. Huwag niyo muna po kaming dalhin sa impyerno. Kasi yung impyerno talagang para sa mga demonyo. Dali niyo muna kami doon. Pwede mo pumasok kami sa mga... Nag-pray yung mga demonyo. Lord! Pwede ba? Huwag muna sa impyerno. Doon muna sa mga baboy. Ang gusto nila, i-possess yung mga baboy. O di, ano nangyari? Answered prayer. Sinagot ni Lord yung pumunta nga sa baboy. Pero, anong ginawa ni Lord? Yung mga baboy, pinapunta niya doon sa bangin, namatay yung mga baboy. So, ano ibig sabihin nun? So, ang explanation diyan, yung pinuntahan ng mga demonyo, doon sila ikinulong ni Jesus. Doon sa kailaliman, doon sa tubig, doon sa dagat. Okay? Nakakulong sila somewhere in that water. Nakakulong yung mga demonyo. Ako, mga kapatid, pagka nagpapalayas ako ng demonyo, ito, tandaan nyo ito ha. Kung sakali lang, magpapalayas ka ng demonyo, hindi, lumayas ka, in Jesus' name. Lalayas nga yun, hahanap ng lilipatan yan. Kaya, ang dapat nyo guys, sa pangalan ni Kristo, lumipat ka sa paanan ni Jesus. Huwag kang lilipat kung kani-kanino. Kaya tingnan nyo, yung may napanood tayo si Jessica Soho, palipat-lipat yung demonyo doon sa mga estudyante. Paano hindi marunong magpalayas ng demonyo yung kung sino man yung nandoon? Nag-aalatsamba yan. Sa pangalan ni Kristo, I command you in Jesus' name, go to the feet of Jesus. Pagaya nito, sa Romblon, no? Ito, nagkwento ko na more than 100 times. May video pa nga ito. Hindi ko lang papakita yung video kasi baka matakot kayo. Praise team ito praise team. Nandyan, naninipa. Ako, sa pangalan ni Kristo, talian ng paa. Gumano. Okay, wala, invisible nagkagaganyan. Sa pangalan ni Jesus, talian ng kamay. Gumano. Nakahiga yan pero nagkagaganyan. Sabi, pakawalan mo ako. Sabi ko, hindi kita pakakawalan. Invisible yan Hindi kita pakakawalan. Sabi ko, sa pangalan ni Kristo, lumayas ka dyan, the name of Jesus. Sabi sa akin, pakawalan mo ako, payayamanin kita. Sabi ko, demonyo ka, sinungaling ka. Sabi, pakawalan mo ako. Sabi ko, anong pangalan mo? Ako si Rico Blanco. Sino ang Rico Blanco? Hindi ko naman kilala talaga si Rico Blanco. Hindi mo ba ako kilala? Sikat ako. Sabi ko, hindi kita kilala. Demonyo ka. Akala ko, Rico Blanco, yun yung demonyo sa Romblon. Sabi ko, nakahuli ko ng prinsipe ng demonyo. Eko, sino ka? Ako si Rico Blanco. Ako, demonyo ka sa pangalan ni Jesus, umalis ka dyan. Yung demonyo, nagmamaka. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Rico Blanco. Sabi ko, hindi kita kilala, demonyo ka, lumayas ka dyan. Sabi, hanapan mo ako ng malilipatan, sabi sa akin. O sige, lumipat ka sa paanan ni Jesus. Ano sagot? Huwag doon, ayoko doon. So, isabihin talagang, ang mga demonyo talaga sa ilalim ng paan ni Jesus. Dapat yun. So, and then, ito pa nga, naikwento ito. Ang tigas ng ulo doon. Sinawag ko itong si Joey, yung gitarista. Ay ko, Joey, pakanta ka nga. Kanta tayo. Ay, yung kumanta kami ng worship song. Ang sabi nung demonyo, mali ang chords mo! Sabi. Nataranta ngayon ito si Joey, nagkamali-mali ka lalo. Mali ang chords mo! Ang pangit ng kinakanta nyo, nabibingi ko! Sabi ng demonyo.
Bingin, ay, nakatakit sa, ang pangit ng kanta nyo, ang pangit ng kanta nyo. Nabibingay ko, mali ang chords mo. Sabi. So hanggang sa pangalan ni Kristo, ay lumayas na nga. So, and then the following day, punta kami ng Boracay ni Pastora Malu. Purihin ng Diyos. Itong mga to, mga praise team leader ha, mga youth leader ito ha. Pero nagwawala. Naka-video po yan. Siguro pagka nag-deliverance tayo sa mga kabataan, ipapakita ko sa inyo. So, okay. So, signs of deliverance. Tingnan niyo, signs of deliverance. Right mind. Sabi sa verse 35, basahin nga natin. Verse 35. Basahin natin. 1, 2, 3. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo, nakaupo siya sa paanan ni Jesus, makadamit na, matino na ang isip, sila yung lubhang natakot. So, tingnan ninyo, nakaupo sa paanan ni Jesus, sabihin, nakikinig, nag-worship, nakadamit, at matino ang isip. So, ito yung mga palatandaan ng isang taong delivered from evil spirits. Ngayon, ang tanong, isa ka kaya dito? Ano-ano yung mga yon? Right mind. Maayos na pag-iisip. Hindi malasong pag-iisip. Hindi rebelding pag-iisip. Hindi matigas na ulo na pag-iisip. Okay, pangalawa, right dress. Tamang pananamit. Tama ba yung pananamit ng katabi mo? Tingnan mo nga, tama ba yan? O may tama yan? Okay. Pangatlo, right posture. Ano yung posture nito? Nag-worship. Nakita nyo? Nag-worship kay Jesus. Pang-apat, right words. Itong ang mga taong delivered from evil spirits, hindi yan mga palamura, hindi yan mga nagsasalita ng mga bad words, ng mga kung yung kakilala mo, kung ikaw mismo, nagsasalita ka ng mga bad words, nagsasalita ka ng mga salitang hindi tama, ibig sabihin, may karga ka. Meron kang K. Ang tanong, are these signs on you o wala? Naintindihan niyo ba? Okay. There are two contrasting desires. So, eto na nga. Ang sabi, yung mga tao, nung nakakita na yung mga 3,000 na baboy ay namatay at nakita nila yung tao na, yung demonyo na maayos na. Tingnan niyo yung verse 37. Kaya't nakiusap kay Jesus sa mga Geraseno na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila takot na takot, kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa poko na yun. Sabihin ng mga tao, umalis ka na dito, Jesus. Bakit? Kasi nga, naperwisyo yung business eh. 3,000 na baboy ang namatay. Yun ang business nila dun sa lugar na yun. Pork business. No? Kaya sabi, imbis na matuwa yung mga tao, nagalit kay Jesus. So, tingnan niyo yung lalaki naman, the former legion, verse 38. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya, isama nito. Sabi naman ng tao, isama niyo na ako. Gusto kong magpa-disciple sa inyo. O, tingnan. Alam niyo ang sign ng isang delivered person? Gustong magpa-disciple kay Jesus. Ang tanong, ikaw ba gusto mo magpa-disciple kay Jesus? Kung hindi, baka may K ka. The desires, no? Tingnan natin, two contrasting desires, the man, delivered demoniac, the people, pig owners, village people. Now, tingnan ninyo, yung man, he has faith. Yung mga tao, the people, they have fear. Okay, yung dating demoniac, dating si Legion, may faith siya kay Jesus. Yung mga tao, anong meron? Fear, takot. And then, ano pa? Yung dating demoniac, peace, may isang kapayapaan. Pero yung mga tao, nagpanik, takot na takot, ano nangyari dito? Bakit nagkaganito? And then, yung tao, yung man, the demoniac, reception. Siyempre, tinatanggap niya yung nangyari, tinatanggap niya si Jesus. Pero yung mga tao, nire-reject nila si Jesus. Ayaw namin sa iyo, lumayas ka rito. Yung business namin, na perwisyo. And then yung tao, yung dating demoniac, gladness, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa dahil siyempre, nakalaya siya eh. Isipin mo naman, kung ikaw yun, na nakatira ka sa libingan, nagsisisigaw ka araw at gabi, ubot-ubad ka, taong grasa, at nakalaya ka na ngayon. Hindi ka ba masisiyahan? Pero yung mga tao, lungkot na lungkot. Bakit? Naperwisyo nga yung business eh. Yung pork business, imagine nyo, 3,000 na baboy. Now, yung lalaki, gusto niya attachment. Gusto niya lumapit kay Jesus, dumikit kay Jesus. Pero yung mga tao, detachment. Lumayo ka kay Jesus, lumayas ka sa harap namin. So, ano yung life application nito?
People tend to prioritize their money more than their spirituality. Their material profit more than their spiritual profit. Their happiness more than their holiness. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Maraming tao, mas pinaprioritize nila, no, yung kanilang pera, yung kanilang kabuhayan, yung kanilang trabaho, yung kanilang pagkakakitaan, kaysa doon sa kanilang spiritual maturity. May kakilala ba kayong mga ganyan? Na mas mahalaga sa kanila yung trabaho, yung business, mas mahalaga sila yung kanila kumita ng pera, kaysa yung mag-worship kay Lord. May mga tao bang ganyan? Meron, wala? Marami, konti. Isa ka ba doon o hindi? Okay? So, yung iba mas gusto yung happiness. Sama tayo happy-happy ngayon kaysa doon sa holiness. Naintindihan niyo ba? Yung iba kaya lang nandito sa church kasi walang gimmick eh. Walang nag-aya palabas eh. Walang nag-aya sa SM eh. Kaya nandito. O kaya napilitan lang. So, pero kung meron sigurong gimmick, wala dito. But why? Because ang mahalaga sa kanila happiness eh, more than holiness. Sa unang Timoteo sa isjis, ang sabi doon, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ulitin ko ha. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. So may mga tao pala na dahil nga sa gusto nila kumita ng kumita, pera. Sabi doon, napapalayo sa faith, napapalayo sa Panginoon at nasasadlak sa maraming kapighatian. Now, mga kapatid, no, the promise of power and authority, no, for all true believers, mahalaga to, no. Ang sabi dito sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay? Ibig sabihin, binibigyan tayo ni Lord ng kapangyarihan. Lahat ng anak ng Diyos merong kapangyarihan. Kapangyarihan sa English, power. Okay? Ito naman, no? Lucas 10:19. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng autoridad na tapakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. So, ano ibinigay sa atin? Authority. Power and authority. Halimbawa, yung mga pulis dito, si Jeremy, si Alman, si Jeff, yung kanilang kapangyarihan, power, yung barel. Yung authority nila, yung badge nila, yung ID nila bilang pulis. So, binigyan tayo ni Lord ng power and authority. Kaya hindi pwede sa, Pastor, mukha naman nakakatakot niya. Pastor, hindi ko kayang pala isang demonyo, Pastor. Ikaw na lang, Pastor, lalabgi pa na lang kita. Kaya mo yan. Ako nga dati, takot na takot din ako. Takot na takot ako talaga dati. Pero nung na-realize ko yung power na binigay ni Lord, nako, wala na akong kinatatakutan ngayon kahit 1,000 demonyo sa pangalan ni Kristo. Why? Because I have the power and authority from the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Panginoon, walang makakapanakit sa inyo. Hindi kayo pwedeng galawin ng mga demonyong yan. So, in life application, no, mga kapatid, una, recognize the reality of spiritual warfare. Ibig sabihin, i-recognize mo. Talagang totoo, may mga demonyo dyan, mga kapatid. Yung lang kapitbahay mo, yung asawa mo, yung anak mo, o yung mga taong umaaway sa iyo, wala ka namang ginagawang masama, pero masama ang ginagawa nila sa iyo, may mga demonyo na nag-uudyok dyan. Halimbawa, ayaw mo umattend ng church, ayaw mo basa ng Bible, okay, nagagalit ka sa pastor mo, nagagalit ka sa leader mo, wala namang ginagawang masama yung pastor mo, walang ginagawang masama yung leader mo, pero galit ka. Kanino sa palagay mo nanggagaling yung galit na yon? Kanino nang gagaling inis na yon? Sa Lord? Yung bang ayaw mo magbasa ng Bible, ayaw mo mag-pray, ayaw mo matan ng church, saan nang gagaling yon? Sa Diyos nang gagaling yon? Sa demonyo nang gagaling yon? Naintindihan natin, mga kapatid. Halimbawa, gusto mo makipag-sex sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, hindi mo naman asawa yan. Saan nang gagaling yung urge na yon? Sa Diyos? Sa demonyo nang gagaling yon? Pangalawa, encounter Jesus personally. Kailangan ma-encounter mo si Jesus, personal encounter.
Okay, pangatlo, submit to the authority of Christ. Magpasakop ka sa authority ng Panginoong Jesus. Pangapat, change is possible. Pwedeng mabago. Kahit sino pwedeng mabago. Kung itong si Legion, nabago, 6,000 demons ang nasa loob ng katawan niya, binago ni Lord. Nako, bakit ikaw? Baka 6 na demonyo lang ang nasa iyo eh. Mas pwede kang baguhin ni Lord. O sabihin natin, Pastor, 600. O hindi bali 600. Ito si Legion, 6,000 eh. Nabago ni Lord. Ikaw kahit 600 ang demonyo sa iyo. Kayang baguhin ni Lord yan. Alam, dami kong kwento sa deliverance. Kaya nga nakagawa ako ng libro eh. So, yung libro ko, worth 275 yan. So, saka na pwede kayong bumili. Now, next is, use your testimony in evangelism. Ibig sabihin, eto na, sabi ni Jesus, sabi nung si Legion, dating si Legion, Lord, gusto ko sumama sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? Hindi, bumalik ka sa pamilya mo, at sabihin mo sa kanila kung anong ginawa sa iyo ng Diyos. So, anong ginawa nitong lalaking ito? Ipinangaral nitong lalaking ito kung anong ginawa sa kanya ng Panginoon sa Decapolis. Ano yung Decapolis? Deca means 10. So, ibig sabihin yung Decapolis, parang Metro Manila yan, 10 syudad. So, nangaral sa 10 syudad, itong lalaking ito. Ano yung pinangaral niya? Yung kanyang patotoo. Na dati siyang inaalihan ng 6,000 demonyo, pero pinalaya siya ni Jesus. Naintindihan ninyo? Siyempre, alam niyo yung testimony na hindi pwedeng tanggihan yan. Narinig yun na yung testimony ni Hayden ko, di ba? Napaka-powerful ng testimony ni Hayden ko. 2 beses nag-suicide, hindi nga tuluyan. At alam niyo kung gaano yung kababuyan na nangyari kay, di ba, kay Hayden ko, na Senado pa nga yan, sila ni Halili, Katrina Halili, na Senado pa yan. Pero na-born again si Hayden ko. Binago ng Diyos. Ngayon, preacher of the gospel. And then letter E, expel demonic lies, okay, deceptions and attacks. Palayasin mo sa pangalan ni Kristo. You can do it. And then depend on daily on Christ and use your power, authority, and wisdom to defeat the devil's attacks. Lord, give me the power. Lord, give me the authority. Lord, give me the wisdom. Mga kapatid, listen to this, ha? Hindi nyo kailangang manatiling talunan. Naintindihan nyo ba? Romans chapter 8, verse 37, we are more than conquerors because of Christ who loved us. Naintindihan nyo ba? Okay? Now, Jesus is the power to defeat the devil and transform any person's life. The former demoniac became an evangelist. From legion to salvation. From demonized to delivered. From a wild screamer, sigaw ng sigaw, to a bold preacher. Pwede mangyari sa iyo yan. Naintindihan niyo ba? Pwede kang gamitin ng Panginoon. Okay? Ito yung librong naisulat ko. Konti na lang yan, 10 na lang ang natitira niyan. Now, itong si Swigelaar, dating Satanic Church co-founder. Imagine, Satanic Church co-founder, pero nagpakita sa kanya si Jesus. Habang nag-oorasyon siya, ginagawa niya yung satanic ritual, nakita niya si Jesus, nagpakita sa kanya. So, nung nangyari yon, sabi niya, if you are Jesus, you need to prove it. So, nung prove ni Jesus sa kanya, niyakap siya ni Jesus, naramdaman niya yung pag-ibig ng Panginoon. Doon niya na-realize na totoo ang Diyos. At nakalaya itong si Swigelaar mula sa pagiging satanic priest. Can you imagine, satanic priest na born again? Ang sabi sa Colossians chapter 1, 13 to 14. Basahin natin. For God has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Sabi niya, God has rescued us. Iniligtas tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapamahalaan ng kadiliman at dinala tayo sa kapamahalaan ng Kanyang anak na minamahal. At sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng pagtubos at pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Naintindihan niyo ba? Ibig sabihin nung rescued,
Ni-rescue ka ni Lord sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iyong mga kasalanan. Listen to this. Makakalaya ka lang sa kapangyarihan ng dyablo, ng demonyo, kung hihingi ka ng tawad sa Panginoon at magpapasakop ka sa kapangyarihan, sa authority ni Jesus. And anybody of us here can be free from the power of the enemy because of Jesus Christ. Let us pray. Close your eyes. Kung sa palagay mo, kapatid, itong mensaheng ito ay para sa iyo at nangungusap ang banal na Espiritu sa iyo sa pamamagitan ng mensaheng ito, I want you to surrender your life to Jesus Christ. I want you to submit to the authority of the Lord Jesus Christ. Kung sino man sa atin dito kinakausap ng Panginoon, sinasabi sa iyo ni Lord, anak, isuko mo yung buhay mo sa akin. Huwag kang manatili sa kadiliman. Huwag kang manatili sa kasalanan. Maganda ang plano ko sa iyo. If that is the prayer, that is the desire of your heart, I am calling you to raise your hands. Pakita mo sa Panginoon, Lord, I want to surrender my life to you. Gusto ko maranasan yung kalayaan na galing sa inyo, yung kapatawaran na galing sa inyo. Sige, I want you to raise your hands. The count of 3, I want you to raise your hands. Lahat ng gustong makaranas ng kalayaan, kapatawaran, gustong magsuko ng buhay sa Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sige, taas natin ang kamay. Yung mga gusto magtaas ng kamay, taas yung kamay ninyo. Okay. So, yung mga nakataas ng kamay, I invite you to stand up and we will pray. Sige, don't be shy. Lahat ng nagtaas ng kamay, I want you to stand up. Okay, sumunod kayo sa panalangin ito. Okay, ng buong puso. Panginoong Jesus. Sige, sumunod kayo. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa inyo ngayon, gaya ng lalaking sinapian sa Gerasenes. Wala akong maipagmamalaki, kundi ang basag kong puso at kaluluwang pagod sa labanan. Pagod na akong makulong sa tanikala ng takot, kasalanan, at kadiliman. Lord, katulad niya, nakita mo ako kahit nasa libingan ako ng aking pagkalugmok. Nilapitan mo ako kahit puno ako ng kadumihan. At sa isang salita mo lang, nawasak ang kapangyarihan ng demonyo sa akin. Kaya ngayon, Panginoon, isinisigaw ko, Jesus, Son of the Most High God, you are my Savior, Lord and Deliverer. Inaamin ko ang aking mga kasalanan, ang aking mga kahinaan, at ang mga kadenang bumihag sa akin. Sa pangalan ni Jesus, I renounce every spirit of fear, lust, addiction, pride, hatred, and depression. Sinusuko ko ang lahat ng bahagi ng aking buhay. Isip, damdamin, katawan, at kaluluwa. Deliver me, Lord. Gusto kong umupo sa iyong paanan, gaya ng lalaking pinagaling mo. Nasa tamang pag-iisip, malinis, at may kapayapaan. Punuin mo ako ng iyong banal na espiritu at palitan mo ang bawat kadiliman ng liwanag. At gaya ng lalaking iyon, Panginoon, handa na akong sumunod at magpatotoo. Ipadala mo ako sa aking pamilya, sa aking komunidad, at ipapahayag ko kung gaano kadakila ang ginawa mo sa akin. Ito ang aking panalangin, buong puso
buong buhay, buong tiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let me pray for you. Lord, you can see these people standing before you right now. Lord, naintindihan po nila ang panalangin ito, ang commitment of prayer of surrender. I pray, O God, selyuhan niyo po, Panginoon, itong panalangin ito. Huwag mo hayaang agawin ng demonyo, Lord, itong kanilang mga prayer of surrender na ito. In Jesus' name, O God, I pray the Holy Spirit will seal their prayers, O God. I pray the Holy Spirit will manifest, O God, His power dito sa mga taong ito nakatayo ngayon. Sa pangalan ni Kristo, maranasan nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong pag-ibig, ang iyong kalayaan sa pangalan ni Jesus. Magmula sa araw na ito, Panginoon, surround them with your love, surround them with your power, and the holy angels, Lord God, will protect them against the evil one. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. You may be seated. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen.